least 500 people are now reported killed in Typhoon Bopa, the most violent to hit the Philippines this year. The typhoon rammed into Mindanao Island over a 700-kilometer-long front, triggering deadly mudslides with its torrential rains and 210-kilometer-per-hour winds. On Mindanao's east coast, 3 cities remain cut off from the outside world after bridges and roads were swept away. Kayo mga pag-abot ni Pablo murag wa medyo bukuan kaya ang mga balita man diri sa murag wa medyo tuo kay abi nimo sukad na ay mga balita diri nga na tsunami di man mimo tuo kay sukad sa akong pagkatawa lagid maabot na mga trahedya sa amo pero pag-abot ni Pablo tinud gyud di ay nga super gyud si Pablo nga naabot diri sa amo mo gani nga ug sayo kog bangon kung gipanlantaw nga gagmay pa kayo kong mga anak kung saan man ako nga masustinto na ako sila nga wala naman mo panginabuhian diri tabi na ang saligan namo dubilang. Inaasahan namin na hindi talaga papasok yung malakas na bagyo dito dahil napalibutan ng ng mga bundok ang buong Compostela. Bigla kaming natakot kasi malakas na talaga yung hangin. Tapos para merong pumasok na hangin pag sa right, meron din papasok dito sa likuran. Natuklap yung namin yung bubong, oo, makapal yun na bubong kaya lang natuklap talaga. Hindi namin matingnan yung langit kung anong klase ang dumating sa amin kasi sakit sa mata pag matamaan. May dinadala kasi na dagat. Halos lahat ng bahay sira. Either yung mga building, bumagsak ang beam. So, syempre as part ko na as engineer, so alam ko na yung mga beam na yan, ang dinesign talaga siya para matibay, parang as in solid. So, bakit bumagsak siya? Tumakbo kami na walang tsinelas. Tapos yung mga yero, ma'am, pahabol talaga sa amin, pero parang may mag-cross sa amin, may naghabol sa amin, kaya takbo kami ng takbo. Yung maliit namin, kinalga ng asawa ko, tumakbo siya. Tapos, ng mga 7 o'clock, tumaas man yung tubig, ma'am. Tumakbo na naman ulit kami sa public cemetery, mga 6 na siguro na anda na ng mga patay. Doon kami sa ibabaw. Lahat kami nandoon, taga Purok 11. Ang iba, it was buried out. Never na-survive pa. Hindi na nakita. Yung iba, andun na sa tubig. Dumating sa kabilang municipality. Ibang barangay na. Doon na tumilapon. So, usually, yung hindi na nakikita, yung mga missing, posible, nakalibing na yon. Kasi hanggang, ang potik talaga is hanggang pusod ng tao. Grabe yung paglagasaan ng tubig. Ang tubig talaga, kung makikita mo, yung taas ng puno ng niyog, yung taas din ng tubig na lumagasa pababa.
lahat nawawala. Maraming mga pamilya na nawala, hindi na nakita, maraming namamatay dahil sa bagyo. Nadala imo ang mamagpapa? Ikaw na lang isa nahabilin do. Tulo na lang sila. Ikaluoy ko. Kamu tulo na lang. Isa igsuon, asa may mo igsuon do. Ang imong papa, asa man namatay po. Mama niyo mo, anak po. Pag ano naman mga 2:00 ng hapon, nakita yung paumangkin ko na ano na talaga siya sa puti. Kasama yung mama ko. Lahat ng katawan nila, tsaka yung katawan nila lahat na ano natabunan ng putik. Pero makaano pa sila na tulungan nyo kami kasi buhay pa sila. Yung marami silang pasa talaga dito na marami silang mga ano sa may yung putik na ano na sa tinga nila lumalabas na tsaka sa ilong nila. Yun, hindi ko talaga makalimutan yun ba yung anong naranasan namin. Mga kalsada hindi madaanan, so hindi kami makapatawid at saka mahanap kami ng pagkain kasi basang-basa yung mga bigas namin. Pinakaya lang namin para mabuhay kami. 3 araw na walang tubig. Oh my gosh. Ibang-iba talaga. Parang mas mabuti pang walang kuryente kaysa walang tubig. Para kaming isda na doon na sa highway na hanap ka ng tubig na mainom. Parang wala talaga. Kasi parang kung naka-experience ka inom ng tubig ng coconut, just a matter of 2 to 3 times. Within 4 times, parang nasusunog na ating lalamunan. Pag niluluto mo, parang nakasisikmura na talaga. Pero wala kami magawa. So, we wish nga it never happened again. Iniisip ko pag wala akong ginagawa, maano ko talaga, ma-recall ko talaga kung ano, makita ko sa isip ko kung gaano ka taas yung tubig, yung naano talaga yung mama mo. Maisip ko talaga pag wala akong gagawin dito, hindi ako maka-assist dyan. Magtulog-tulugan lang ako, nagabisi-bisihan. Yun, pag wala akong ginawa, ginaisip ko talaga yan. Ngayon yung mga bata, pag uulan or yung hangin lang na maliit, yung sabi pa nila yung parang galing lang sa bibig na hangin, pero parang natutruma na yung mga bata. Iiyak na yung mga bata. So yun, kami rin. Ito, pinakabliit ko. Mayroong manonood siya ng yung mga bituin. Tapos mayroong falling star. Sabi niya, falling star, maawa ka naman. Sabi niya, sana bigyan niyo kami ng bahay. Ganun lang, wish niya. Kasi iba kasi dito, ma'am. Pag gusto ka nang matulog, din madami kasing tao, kahit anong oras, kahit gabing-gabi na, marami pa rin nag-iingay. Hindi ka makatulog kasi maingay. Ganun talaga, basta maraming tao. Gusto namin na sa kami, sa sarili na namin. Kasi kung gusto na namin matulog, makatulog na talaga kami. Ganun lang. Yan ang sabi niya, bakit hindi pa? Palakad ng ako, naghanap ako saan ako punta, saan ako matulog. Kasi wala kami bahay. Sabi ko, papunta na lang tayo sa Grandstand. Hirap talaga yung hanap ng bahay. Wala kaming patulugan. 4 na ulit ako, papunta ako doon sa kapatid ng asawa ko. Tapos
walang tao yung bahay. Yung kabila ng bahay nila may tubig pa rin. Tapos nagbalik naman ako. Mabuti lang kaya kasi yung anak ng kapatid ko nasa lubong namin. Saan kayo papunta, ate ko? Hanap kami ng matulugan. Siya, doon lang tayo sa grandstand, papunta tayo. Ito. Hanggang the whole of the mountain. Makita mo, brown na, wala. Yung mga kahoy nun, wala na. Yung iba nakatayo na wala ng branches. Yung iba, was tumba na. So, I was wondering, having a humble experience dito sa environment, kung kailan kaya mag-regenerate itong forest kasi it has a connection with life of the people. About 14 hectares of our farm damaged, destroyed. 14 hectares, all trees had fallen, and those standing trees are bare of roots. That's the effect of Pablo on our farm. And if we plant palm oil, it would take 3 years for it to bear fruit. That's how long we may be deprived of sufficient income to maintain a modicum of a better standard of life. So sabi ko sa part ng HRC, ano yung gagawin? Para sabi ko yung, kasi parang nakita mo na parang hindi tulad dating HRC, isang barangay, dalawang barangay, or isang city yung content selected lang yung area. Yun makikita mo from start ka ng Katiel, Baganga, halos lahat parang masabi mo, parang hindi ubra yung criteria dito. May mga criteria na sinusunod, kailangan pagpili ng beneficiary. So yung nakita ko, sabi ko parang di kailangan ng criteria dito. Halos lahat pare-pareho yung nangyari. Yung unang dumating sa amin yung HRC. So tinetesting yung tubig kung malinis ba to o safety ba inumin, saka yung sa CR para hindi makapag kahit saan na lang magtae sila, magpopo sila. Sabi nila sa amin, sige, babalik kami dito para magkaroon tayo ng parang konting meeting para dun sa grupo at saka kung anong mga pangangailangan. Siyempre, leaders ko na 12 leaders, agad, punta dyan, meeting kami agad. Tapos sabi ko, napag-usapan namin tungkol dun sa wash. Isa na yung hygiene talaga doon. Yung saktong paggamit ng tubig, pag-a-apply ng chlorine, how to monitor the bacteria, mayroon silang mga tissue o mga chemicals na ginagamit na ma-identify within 12 hours o 24 hours, ma-identify natin kung ang tubig ba ay may bacteria. So, at least accurate din ang kanilang ginagawang training. Dagdag ng knowledge yan sa amin. Kuskusan isa-isa ang mga tudlo. Kuskusan ang palad gamit ang mga tudlo. O balawan ang ayo gamit ang ilam sa tubig. Hindi ko ina-expect yun after 3 days. Sinabi nila, ate, pakiready mo yung mga tao kasi mag-distribute tayo ng hygiene kit. Yun nga yung kung may lampo, 2 kumot, 2 malong, kung ano-ano pa yun. Tapos 10 perasong family size na safeguard, tapos yung panlaba, napkin, may brief, may pante, may toothbrush. Ang dami. By tomorrow, I will bring here my technical men too. So, pagdating doon na dumating for 3 days, dumating na ang Oxpan HRC. In my opinion that time, maybe it's a matter of a joke, it's a matter of an offer, in which I think a matter of dreams. But when the pipes and the other materials was delivered to this office,
oh, it's not a dream. It is the dream comes true. So yun na ang nagawa namin. Through the help ng HRC or Oxfam, nagkakaroon na kami ng tapsan na halos bawat purok dito sa poblasyon nalagyan namin ng free na tubig. Then at the same time, yung ibang sector din natin, nag-provide nung parang cash grant na ang intention para sa cash grant is meron silang pambili ng basic commodities nila. Pagbukas nila sa sobre, kwarta ang laman. Sunak ko, ang mga utak sasabog na. Alam kong sawa na kayo sa sardinas, sawa na kayo sa noodles. Sa sardinas hindi dapat araw-araw, umagat hapon, tanghali, hapunan. Ngayon, mayroon kaming kunting ibibigay sa inyo. Sana naman gamitin niyo to. Bili kayo ng gulay, bili kayo ng isda. I have to buy vegetables in the markets. Mahal masyado, no? So, they cook canned goods, which I try to discourage supposedly during normal times. Nevertheless, kung makalabas minsan ako sa I make it a point na pagbalik ko ay buy, vegetables, yung fruits para sa mga kids ko or for our family. I don't want na this situation will mawala kami doon. We cannot make right decisions. What is the sign, sir? Practice is another climate. Yung food supplies naman is abundant naman sa area. As nakikita ko, meron namang nagbibigay ng mga pagkain, ang government naman nagpo-provide. So parang ang nakikita ko is yung shelter and livelihood na component. Based on our assessment, the most affected sector is shelter, as you've seen siguro. It's almost 70 or 80%, no? And the affected families are the poor families. Di pa po panday pwede kay doon magsapa. Sige pag-ulan. Na sapa mangudang dana sa unahan. Ita. Nya. Lisod kay kung wala pa nagtabang-tabang dire, wa gyud pang sumo. Wala. Patay na yun. Salamat din nga nga nagay na. Suporta dire ako. Ita yun. Wala kulob eh. Anay makopras. Hag daw mi. Kopras ang imong trabaho? Sahay. Kupras. Sahay po, mangurnal. May permitting trabaho ba? Diskarte. Balik sa tanong kong mais. Nga lang. Kaya naaming bukiran nito gamay. Mga nang pangilabuhian namin dito. Kasi permitting aning income. Ito bulmilan. Sugod sa ulo, Mr. Ma'am. Sugod yun. Pundar gitu. Simula naman, kaya nakahirap-hirap na naman. If you will talk to, the affected families, what they wanted actually is just materials. And they can rebuild their homes. What they're doing right now is more on temporary, like building bank houses. That materials or resources being, utilized for temporary shelter can be,
a starting point to rebuild their homes. CR sa labas. CR po kami, ma'am. Tapos ito, hagdan. Bintana. Tapos ito, pintuan. Sahig. Ibabalik namin yung backyard gardening namin noon. Kaso lang, maraming mga niyog doon na bagsak. Wala kaming pamputol ng mga niyog. Pwede naman makaano kami siguro pag-aralan namin pag mayroong sinso. Hindi, yung mga asawa namin pag wala silang mga trabaho, makitulong kami sa kanila. Paano mo ibabalik yung livelihood within 1 month, within 2 months, within 6 months? 'Di ba? Kasi parang buong livelihood yung nasira eh. Makita nila doon sa baybay. Wasak na wasak talaga yung mga bangka. Kaya wala na ngayong lumalaog, wala na. Kasi wala na silang bangka, walang masakyan. So yun yung isa na kailangan namin dito. Kasi wala namang ibang mapasukan na trabaho dito, yun lang sa Bukirin saka dito sa dagat lang. Our emergency response is basically in the frame of disaster risk reduction. We wanted to work with government as a decisive agency, especially the local government units, to really assess the situation and answer the poverty issue. The tendency of some agencies is to focus on their sector. What we need right now is a comprehensive assessment and a comprehensive planning. Ang nagiging part lang kasi nung, for example, HRC or ibang organization is partner lang para mag-start sa coping mechanism. So ngayon, pag alis mo, paano ma-ensure na yung iniwanan mong community is masosustain nila yung sarili nila? In any project, if that's not popular, it will not succeed. And popular projects is basically the major component is the population are participating. From participating, it's not only a sense of ownership that you are developing, but common understanding. Now, we know that the affected population have limitations also. That's why it's very important to combine, those feelings, perceptions, and experiences of the people and the scientific study. Dapat yung immediate actions should have an implication to the long-term situation of the place. Hindi lang yung, kasi mayroon tayong opportunity na makapagbigay ng trabaho sa tao, sige, ito na yung paggawa natin, pero hindi natin tinitingnan yung aspeto na yung ginagawa ba nila would have a long-term effect. Natatakot ako na parang may kakulangan tayo dyan sa paggawa ng tamang desisyon. We're wasting resources actually. Aabangan na lang namin kung may tutulong pa sa amin na maiahon pa kami. Kasi pag mawawala na yung suporta sa amin, hindi maiwasan talaga na may gulo kasi yung iba hindi nagtatrabaho. Yung nagtatrabaho at saka yung wala, pag dati ng panahon yan, yung wala talagang pupunta na sa meron. So magkagulo na, diba? Kung wala nang suporta sa amin. If the agencies involved right now will not take actions, what will happen? Maybe big companies will, just came in and buy all these lands to small farmers. Families will be forced to maybe send their daughters, their members of the family to work in other places.
migration to other areas will maybe increase. Human trafficking can be one of the issues. This actually have implications, not only here but at the macro level. So it's not only a problem of Davao Oriental or Compostela, but it's also a problem of maybe of Davao City or Manila. Hindi ka satisfied, di ba? Mahirap namang sabihin mong nag-serve ako ng 3 barangay, walang cholera outbreak, walang sakit, special. For example lang sa Wash, wala nga yung sa 3 barangay namin na target, pero sa ibang barangay, meron. So, syempre, sa part ko rin na staff, parang hindi ako satisfied kasi 18 barangays yung affected, 3 lang yung isi-save mo. Or 3 lang yung meron kang isa-serve. Yun na nga, parang every meeting lumalabas din naman. Gusto rin namin lahat mapoprovide natin. Pero yun nga, dahil din sa limited yung resources, paano naman kami makakakilos nun? So yun yung isang issue. Pag tinanong mo ko, pag naka-close na yung sakyan ko, anong pakiramdam ko, siguro kung isang word is hindi unsatisfied. I know that the people here, in one way or another, with the help of God, makabangon din ito. I hope we can start it right. Ang ano ko lang mapabilis itong pagbangon kung yung mga tulong na dinadala dito mailagay doon talaga sa tamang lugar, tamang pamamaraan at saka sa tamang mga tao.